ito yung naging sagot ni Banat Bay. Asan ba yan? Yan. Pakinggan natin to mga kababayan ha. Nanatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito. Wait lang, ito May yan. iba kaming opinyon na nanatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinyon. O, tinawanan na lang sila. Tinawanan na lang sila ni Yorme, mga kababayan, ni Isko Moreno. Bakit mga kababayan? Kasi hindi nila magets yung sinasabi ni Isko Moreno, mga kababayan, ni Yorme. Kasi biruin nyo, tingnan nyo ha. May iba kaming opinyon na nanatili pa rin ang aming opinyon. May iba kami. Wait lang. Yan. May iba kaming opinyon na nanatili pa rin ang aming opinyon na ang mastermind ng lahat ng korupsyon na ito walang iba kundi si Marcos. So, yun ang aming opinyon. Tinawanan na lang ni Yorme. Kasi nga, hindi makuha ng mga banatay, mga kababayan, kung ano yung pinopoint ni Yorme dito. Hindi naman kinakampihan ni Yorme si Presidente. Ang kay Yorme lang, mga kababayan, ito in my personal opinion, base sa sinabi kanina ni Yorme, mga kababayan, wala pang direktang ebidensyang makakapagturo kay Presidente na siya ay sangkot sa maanumalyang flood control. Ibig sabihin, sa ngayon, wala pang ebidensya, mga kababayan. Yun yung pinupunto dyan ni Yorme, hindi maintindihan nung mga banatae. Kasi ang akala siguro nila, ang opinion ni Yorme, walang kasalanan si Presidente. Napakaliwanag nga, mga kababayan, na walang matibay na ebidensya na makakapagturo kay PBBM. Hindi naman porkit sangkot o nababanggit yung pangalan ng pinsan ni PBBM ay sangkot na rin po si Presidente. Yon ay hindi maintindihan nung mga vlogger na nag-interview dito po kay Yorme. Kaya tinawanan na lamang po niya. Anyway, tuloy pa natin. Yun. Kung iba man ang opinion ni Yorme, opinion niya yun. May iba kaming opinion. Diba mga kababayan, magtatanong kayo. Ngayong pinaliwanagan kayo ng tama, ayaw nyo namang intindihin. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, ako in my personal opinion dito sa issue po na ito, yung sa mga vlogger po kasi na sumusuporta kay Sara Duterte, ang gusto po talaga nila i-pinpoint si PBBM kahit wala namang ebidensya. Ano yung pagbabasihan yung ebidensya? Yung sinasabi ng mga nagpakilala na 18 dating miyembro ng Marines na ang ipinapakita ng mga larawan na wala naman direktang wala ngang picture o larawan na makakapagturo na si PBBM ay tumanggap ng pera. Di po ba? Yung mga larawan pa ngang ginamit, artificial intelligence pa nga yung karamihan doon. Hindi mo maalaman kung paano nila nagawang magpeki ng mga litrato para lamang papaniwalain ng publiko na totoo yung sinasabi po nila. Di ba obvious naman sa taong bayan kaya nga hindi kinagat eh. Kasi nga, fake news, mga kababayan, edited yung mga bidyong ebidensyang sinasabi ni Atty. Baligod. So yun yung pinapaniwalaan ng mga vlogger na nag-interview dito kaya Isko Moreno. Kaya kahit napakaganda ng paliwanag ni Yorme, mga kababayan, ayaw nilang tanggapin. Ano po ang nasa sa isip kasi nila, si PBBM guilty na. Kahit wala naman talagang direktang ebidensya na makakapagturo kay Presidente na siya po ay sangkot sa maanumalyang flood control. So ngayon, ito pa yung isa pa, mga kababayan, pakinggan pa natin. Kasi talagang na-real talk ni Yorme, ito po mga banataing ito. Iyak nga yung mga DD-shit eh. Ano po, nag-iiyakan yung mga taga-suporta ni Sara Duterte. Ito, pakinggan pa natin. Ito pa yung isa. Yorme, maraming nag-comment ngayon sa social media. Pakinggan nyo natin ng konti yung politika. One, medyo bumalimbing na daw kayo. Dahil dati bumabanat kayo kay Marcos. Ngayon, tila parang pinopromote daw ninyo. Ano masasabi nyo dito sa mga nagsasabi sa inyong bumalimbing na daw po kayo? Yung balimbing, depende yan. May matamis, may maasim. Nakain nyo na ba yun? Yes. Wala akong ganoon eh. Action Demokratiko ko eh. At ang tinakbo ko po yung mayor. Noong nagkalaban-labang kami sa pagka-presidente nung araw, may mga bagay na nasabi na. Bagamat yung mga nasabi, ang taong bayan ay nagpasya na. Tama. At saka mga kababayan, eto yung mga nangyari nung eleksyon, tapos na po yun, matagal na panahon na. 2022 yung eleksyon, mga kababayan, may pinili na ang taong bayan na leader. Ngayon ang ginagawa nitong si Yorme, sumusuporta siya
dun sa presidente na iniluklok ng mga kababayang Pilipino po natin. Kasi alam naman po talaga natin mga kababayan, lahat gagawin ni Isko Moreno para po paglingkuran yung mga tagalungsod ng Maynila. Di po ba lahat gagawin niya para po sa Maynila? Para mapagsilbihan yung mga kababayang Pilipino po natin dyan. At kung mapapansin nyo, bakit sinusuportahan niya yung mga ginagawa ni PBBM? Kasi yun din yung gusto niyang gawin para po sa mga kababayan nating Pilipino. Alam nga naman mga kababayan na porkit nakakalaban mo sa politiko yan at ikaw ay nanalo na halimbawa bilang mayor at yung nakalaban mo ay presidente, alam nga naman batikusin mo ng batikusin yon kahit tama naman yung ginagawa ng presidente. Eh hindi naman po ganon si Isko Moreno mga kababayan. Kaya nga kung nagpasya ang taong bayan noong 2022 at pinili si PBBM na presidente, eh nirespeto at iginalang po yan ni Isko Moreno. Ang problema nga lang mga kababayan, yung mga vlogger na sumuporta kay Isko, hindi ko naman po nila lahat, ay hindi po kayang pakinggan yung sinabi ni Isko Moreno na suportahan na lamang po yung presidente na sinuportahan ng napakarami nating mga kababayang Pilipino noong 2022. Anyway, ituloy pa natin. Talo ko. Olats. No? 31 million voted for him. Now, if you really believe in democracy, you recognize 31 million. Ganun lang kasimple. O, di tapos na. O, tingnan ninyo. Maghanap kayo. Ito, magandang challenge. O, doon sa kung sino yung nag-comment. Maghanap kayo ng mga salita. Simula nung naolats ako pagka-presidente. Ang dami ng iskandalo na nangyari. Ano yun? Yung issue na sibuyas. Asukal. Naalala niyo yun? Yung mga unang... yung kay Vic Rodriguez ata yun. Siya pa yung AS ng mga panahon na yun. Asukal, sibuyas, lahat. Anything. Mga ano. Alam mo, 5-5 dinut-dut sa akin sa mikropono. I never made comment. Why? Ginagalang ko yung 31 million na tama. mamamayang bumoto kay President Bongbong Marcos. Siya binoto. Masakit sa tainga yan, no, mga banatae. Di ba mga kababayan? Masakit sa tainga yan, no, mga banatae kasi ayaw po nilang mapakinggan na against sa kanila yung sinasabi ni Yorme. Ang gusto kasi nila, pabor po sa kanila. Kaya nga yung ibang mga vlogger, mga kababayan na dating sumuporta kay Yorme, na DD shit vlogger, kinukontra ngayon si Yorme. Sinasabi nila, himod ano daw, etong si Yorme, mga kababayan, kay PBBM. Pero kung titingnan nyo pong maigi, kaya ginagawa po ni Yorme na suportahan yung administrasyon ni PBBM dahil nakikita ni Yorme na katulad ng paglilingkod na ginagawa ng administrasyon sa mga kababayang Pilipino po natin, yung paglilingkod na ginagawa niya rin sa lungsod ng Maynila. Sa kanya mga constituent, mga kababayan, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Anyway, tuloy pa natin. Ito demokrasya yun tapos na ako. Wala kayong narinig. Mangyari ba, naalala nyo yung kwento sa Maynila, nagsigawan ng tao, bumalik ka na. So, I tama. listen to, salamat naman. 65% of the people of Manila voted in our favor. Mayor na ako. Presidente si Bonget. Mas komportable ako sumisa pagka si Bonget ang tawag namin, but with due respect. Kay President Marcos. Anong ginawa ko? Nakipagtulungan. Tama. Para ano? Para ba sa politika ko? Unang-una, wala naman ako ambisyon na. Pangalawa, hindi naman kami magkakontra. Presidente siya, mayor ako. Nataon pa, ito mas masakit. Mayor ako ng Manila. Hindi naman ako mayor ng Quezon City, Pasig, Taguig o Makati. Ang Manila is very unique. Because we host the seat of power. Malacanang, nasa Maynila. Anong buting idudulot sa mamamayan ng Maynila? 2 milyon sa gabi, 3 milyon sa araw, kung ako'y makikipagbardagulan sa presidenteng hindi ko kapartido. Tama, tama. May buti bang mapapakinabangan ang mga taga Maynila kung ang mayor ng Maynila
partido man o hindi, ay nakikipagtulungan sa Office of the President. Immaterial of names. Whether, let's just say, for example, in the near future, let's just say si Sara Duterte naging presidente. Halimbawa lang, let's just ano lang tayo. Total, nagkukwentuhan lang naman tayo rito. Pero gusto nyo ba siyang maging presidente? Naging presidente si Sara. Isisigit pa ni Barat ba yun, no? Para makakuha ng pagkakataon. Nga naman, pag umuo si Yorme, na gusto ni Yorme maging presidente si Sara, yung mga iskon yan na sumusuporta kay Yorme, susuporta kay Sara. Ang problema, mga kababayan, hindi pinansin po ni Yorme yung tanong ni Banat Bay na yon. Let's just say, salamat sa Diyos, binoto ulit ako ng mga taga Maynila as mayor. Hindi kami magkapartido. Remember, presidente ako ng Action Demokratiko. I have my own party. Makikipagbardagulan ba ako sa kanya? Most likely, hindi rin. Why? Una, binoto siya ng taong bayan. Tama. Siya ang binoto ng taong bayan. Igagalang din natin yung boto ng taong bayan. Makikipagtulungan din ako sa presidente in that future. Or let's just say, another person, para hindi na tayo, yung two warring group lang. Let's just say, napagpasya ni Secretary John Vic na tumakbong presidente. Naging presidente siya. Hindi mangyayari yun. Hindi, pero puntuhan na lang. Ang bobo ng mga nag-i-interview kay Isko Moreno, no? Sinabi na nga kanina na kwentuhan lang. Pero nyo, talagang iginigigil nila na si Sara ang kailangan maging presidente. Di ba, mga kababayan, kahit hindi naman talaga qualified? Usapan lang. Di mangyari ba, makikipagtulungan din ba ako? Yes. Tama. Pagpalagay natin si Leni Robredo, naging presidente, tumakbo, naging presidente. Makikipagtulungan ba rin ba? Makikipagtulungan ako. Pero Yorme, Kumbaga, generally, I will do the same whoever sit in Malacanang because one, I am the host city. Yes. That's the uniqueness of us. Two, we are a struggling city. I cannot lie about it. Lahat ng uri ng tulong hihingin ko. Tama. Maniwala kayo, ipanghimod ko ang taong bayan. Then so be it. Hindi ko ipanghihimod ay pagkakatimawa ang sarili ko. Dahil magagalitan nanay ko, babango sa libingan niya yun. Kasi sinabihan ako ng nanay ko na huwag ako magpapakatimawa. Pero, kung taong bayan ang pag-uusapan, bakit hindi? Why? Tumakbo ako, salamat sa Diyos, sa tao, nanalo, para maglingkod. Hindi para makipag-away. Yun Tama. ang aking obligasyon. Now, Sampal yan. Sampal yan, mga kababayan, doon sa mga DD-set na nag-interview po kay Yorme. Diba? Sampal yan sa mga banatae. Sampal yan kay Sara Duterte. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, sila lang naman na nakikipag-away sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Hindi naman sila inaano ni Presidente, ni PBBM. Sino po ba ang una na nang away sa gobyerno? Diba sila? Kasi nga hindi po masunod yung kagustuhan po, mga kababayan, ni dating Pangulong Duterte na mapababa si PBBM 2025. Noong 2025, mga kababayan. 'Di ba, para magkaroon ng term sharing. Itong si Sara at saka itong si PBBM. Dahil nga, kung magkakaroon, mga kababayan, halimbawa kung nagtagumpay itong mga Duterte na mapababa si PBBM ng 2025 at napaupo itong si Sara, mahaba po ang iuupo ni Sara Duterte bilang presidente. Dahil nga, kahit matapos yung 2028, mga kababayan, qualified pa rin siya tumakbo sa pagka-presidente. Kaya nga kung titingnan nyo, mga kababayan, nung hindi na nila makontrol ang sitwasyon, ang ginawa nila, kinarakter assassination po nila ang presidente. 'Di ba? Siniraan po nila ng siniraan si PBBM. Kaya nga kung meron man dito na nag-umpisa ng lahat ng ito ng kaguluhan dito sa ating bansa, walang iba yon kung hindi ang mga Duterte, kasi hindi sila makontento sa kung ano yung kapangyarihan na ipinagkaloob sa kanila na mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ituloy pa natin. may be wrong about it, then
If that is wrong, I'd rather be wrong. Addressing 2 million mouth, Ah. especially ngayong crisis na ito. Yorme, marami. Ah, 'di ba? Soplak. Soplak mga kababayan, yung mga nag-interview na banatae dito po kay Yorme sa mga sinabi ni Yorme Isko Moreno mga kababayan. Kasi biruin nyo, yung sinabi nyo dito, totoo naman talaga. Kaysa kontrahin niya ang gobyerno, much better na suportahan na lamang po niya ang ating pamahalaan sa ginagawa nitong tama para sa mga kababayang Pilipino po natin. Na nakikita din naman ni Yorme yung tulong na naiibigay sa taong bayan. At saka kung makikita nyo naman sa issue ng sinasabi ng mga didiset na pagkakasangkot ni PBBM daw kuno sa issue ng maanumalyang flood control, uulitin ko mga kababayan, hindi porket nababanggit yung pangalan ng pinsan ni Presidente ay sangkot na rin po si Presidente. Wala pong ganun mga kababayan. Iba yung kasalanan ni Martin Romualdez at iba yung sa Presidente mga kababayan kung meron man. Di po ba? Kaya nga kung matibay yung ebidensya na makakapagturo at makakapagdiin kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang mapapanagot. At ganun din naman mga kababayan yung iba pa mga sangkot sa maanumalyang flood control. Dahil sa ngayon, hindi natin pwedeng paniwalaan o pagbasihan yung sinasabi ng 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines na katrabaho at kasama nito pong si Orly Gutesa. Ano po, dahil kung mapapansin nyo naman sa mga picture na inilabas, talagang halatang edited at halata mga kababayan na may mga binago para lamang sumwak doon po sa kwento na ipinapakalat po nila. Ano po, so kayo mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa matinding sagot na ito ni Isko Moreno ni Yorme dito po sa interview ng mga banatae sa kanya mga kababayan. So comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.